O ano po yung real score dito sa ipinagmalaki ng administrasyon ngayon na tulay? Kasi nga po, di ba dapat ngayong araw po yung opening? Ano po yung ano? Kasi nakita ko rin po sa press release or post po sa social media po ni Mayor Baste Duterte ukol nga po dito sa Bukana Bridge, Konsyal. Yes, oo. Well, alam naman natin na yung dumalaw yung Pangulo dito at nagkaroon siya ng kanyang inspeksyon doon sa Bocana Bridge. And inanunsyo niya, no? Una-una, inangkin niya na legacy project niya. Pangalawa, sinabi niya na bubuksan na daw ito ngayong araw na ito, Pitsa 15 ng Disyembre. Yun nga, ewan ko ano nangyari because I did not witness the opening kung ano ba nangyari doon ngayon. But the thing is, kami talaga, nung inanunsyo yan, tinignan namin yung area, hindi pa ata nasisimento. Ewan ko, ang laki ng bahagi ng doon sa may Rojas Avenue na exit papuntang tawag nito, Coastal Road, hindi pa talaga ganun kakumpleto. Marami pang mga dapat gawin. In short, hindi pa talaga tapos ang tulay tapos na. Pero yung dadaanan ng ating mga motorista, particularly doon sa may Rojas Avenue, hindi pa talaga pwede. Sa tingin namin na hindi naman tayo engineer. Pero kung dumaan ka doon a few days ago, tinitingnan namin talagang ano pa lupa pa ang karamihan doon. So, kaya nga naglabas ng statement ang ating City Mayor, Sebastian Basti Duterte, na mukhang alanganin naman yung inanunsyo, no, ng ating ni Pangulong Marcos na maaari na itong buksan. Baka siguro hindi siya na-brief ng kanyang mga tauhan sa DPWH because I think the Department of Public Works and Highways, alam naman nila yan, no, ang katotohanan at alam nila paano sila tatantsahin. Sa pagkaalam ko, parang maraso pa ata dapat bubuksan. Minadali ng Pangulo, ewan ko anong nasa isip niya, bakit niya ginawa yon na malalagay na naman sa alanganin. Pag binuksan na naman yan, baka naman ang pagbibintangan niya man, ang city na naman yan dahil bakit binuksan hindi pa tapos na instead maging maginhawa ang takbo ng trapiko nagkakaproblema na tuloy. No? Ito ay mga bagay na dapat sana hindi na niya sinabi at sana na lang sinabi na lang niya na depende na yan sa DPWH kung kailan ito bubuksan. Pero mukhang nagmamadali na, inangkin nga niya. At the same time, pinaasa pa niya ang taong bayan that there will be a smooth flow of traffic. So when we were really verifying the current situation, ang sabi may ilang lane lang ang pwedeng buksan, dalawa lang ata supposedly from four lanes. So that would be a problem again, no, sa takbo ng trapiko. Instead na maginhawa ang takbo ng traffic, nakakaroon pa ng ang problema. Baka mamaya ang iniwasan natin dito yung safety ng ating mga motorista, no? Dahil nga hindi pa nga siya tapos. Ganoon naman talaga logic dictates naman talaga hindi naman kasi kailangan isipin yan kung ang proyekto hindi pa talaga tapos, hindi pa pwedeng daanan talaga. Tulad na lang itong flyover, hindi pa talaga tapos ang flyover, hindi pa talaga madadaanan yung itaas nga, yung sa ilalim pa lang hindi nga siya fully cemented, may iba doon gravel pa, lupa pa. So ganyan ang sitwasyon diyan sa may Rojas, hindi talaga siya fully tatapos. Kaya nga nagtatanong kami, ano, December, mabubuksan na ito. Talagang kung titingnan mo, kahit yung mga tao doon sa palibot, nagsasabi, imposible pa man, hindi pa man pwede agian. Yung mga ganon, ibit ordinary people would say na parang premature naman yung sinabi ng Pangulo na pwede lang daanan dito. Kasi pag sinabi mong pwede lang magagamit, ibig sabihin, you can fully utilize the roads. But as you can see, wala talaga, hindi po pa pwede. Hindi pa pwedeng daanan ng mga sasakyan na yung talagang sabihin mong magkakaroon ng smooth flow of traffic There will be, I don't know ano nangyari because I was not there. Iniiwasan ko kanina pa lang nung pumunta ako sa Oyanggurin area sa may diyan sa may downtown. It took me more than an hour, no? It took me more than an hour just umikot lang sa ilang street dyan dahil ewan ko kung yun bang dahilan na nagkaroon ng traffic, no? So, sayang ba? Sayang. Dapat na lang inantay na lang yan na mag-anunsyo. Alam naman yan, alam naman ng taga DPWH yan na March pa pwedeng buksan. Wala tayong magagawa. Siguro ang DPWH sabi nila, wala tayong magagawa. Bossing natin ang nagsabi. So gawa natin ng paraan. So, ewan ko anong resulta nung ginawa ng paraan ngayon kung instead na nakatulong. Maliban po doon sa nabanggit nyo po na hindi pa tapos yung mismong mga kalsada rin, Mm. wala ring street lights at safety and traffic signages along Rojas Yes. exit, no, as per Mayor Baste. So pinayagan na itong padaanan. Pero meron po bang ano, parang wala po bang kapangyarihan ang LGU na wag mo nang padaanan, pwede bang hindi na lang muna padaanan para at least medyo makontrol natin yung traffic? May say po ba sila dito sa bridge na ito? Or dahil hindi pa nga tapos, hindi pa na ito turn over sa kanila, wala pa silang say kung ito ba pwede o hindi, sarado muna, hayaan mo nang tapusin itong mismong tulay? To my mind, it's under the Department of Public Works and Highways. They have full authority over that. What can the city government, to my mind, what can the city government can only suggest. But
hindi ata natin pwedeng hadlangan ang utos diyan ng pangulo or pigilan ang daloy ng trapiko in that area because sila ang mismo nagbigay ng clearance, no? Ang pangulo mismo, ang kataas-taasang opisyal ng bansa ang nagbigay ng clearance na pwede na itong daanan ngayong December 15. No, kung gugustuhin lang ng ating alkalde, kung gugustuhin lang ng syudad, kung gugustuhin lang ng konseho, hindi pa nga dapat sana pwede yan. Kaya nga hindi kami nakikialam diyan dahil nga hindi pa nga yan tapos. Inunahan niya at pagkatapos ng binisita, siguro nagmayabang na okay na ito. Kasi legacy project daw niya, okay na ito pwedeng daanan. Lingid sa kalaman ng karamihan, hindi pa pala pwede. Talagang totoo naman na hindi pwede. Kahit ngayon, puntahan natin dyan ngayon, talagang hindi pa talaga kumpleto yan. You are just putting the motorist there, maalanganin. Kaya yun nga, wala pang mga safety signages, kulang sa ilaw and all. So, paano mo, how can you, I cannot just fathom why it was really opened today, the earliest. Kaya kami, tahimik kami dyan. Kung gugustuhin lang namin, hintayin natin yung talagang tamang panahon. Alam mo, yung coastal road niyan, nagmamadali na tayong magamit na noon, pero hinintay talaga yan ng syudad hanggat sa talagang nagsabi na safe na, kompleto na, pwede na itong daanan, safe na for our motorist and sa ating mga pedestrian na gamitin ito, tsaka pa binuksan yan sa trapiko. Hindi alanganin, hindi tulad ngayon na titignan mo yung kalsada doon sa Mariawas Avenue, talaga hindi pa talaga tapos. Ang dami pang nagtatrabaho. Aside sa mga nagtatrabaho, maraming sasakyan na dadaan kaya gagamitin na, may nagtatrabaho pa doon, nadidisturbo ngayon ang works ng ating mga trabahante ng DPWH and baka may mga pedestrians pang dadaan-daan doon, maglalakad-lakad, they'll put them in harm's way. Yun ang iniiwasan ng ating mayor as the city mayor and as the father of the city. Tinitingnan lang niya ang kapakanan ng ating mga kababayan na hindi madisgrasya at di mapano, no? Dahil nga diyan sa minamadaling pagbukas ng Bucana Bridge going to Rojas Avenue exit. Opo, meron ding nabanggit dito si Mayor Baste na yung mga miyembro daw ng Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board ay tinanong din daw yung DPWH bakit daw yung segment B hindi pa bukas. Wala pa raw silang proper answer, no? Sa inyo po ba dyan sa konseho, may kapangyarihan po ba kayong imbestigahan, tanungin bakit kayo nagmamadali ang DPWH ukol dito? Wala po bang ganitong hakbang na gagawin ng konseho ng Davao? Well, the city council is free to do, those such investigation if it really warrants, titignan kung bakit ba ito nangyari, no? It falls under the Committee on Transportation, no, and the Committee on Public Works. It falls on the two committee. Dalawa kasi yan eh. Mainly the Public Works, no. Ilang beses na kasing alam nyo, ilang beses na namin pinatawag ang DPWH, no, sa mga concerns na tulad ng ganyan. Pabalik-balik na kami dun sa issue dun sa may MAA flyover, ito na naman, no? Another issue na naman ito. Gusto natin sigurong tanungin sila, baka one of these days sa pagbalik ng session ng council, baka I would suggest na imbitahan din natin sila to explain ano ba nangyari, bakit ganito. And we are praying and hoping na sana naman walang nangyaring disgrasya dyan, no, sa premature pag-opening. No, I will inform the committee because it's under the Committee on Public Works and Highways City Council. I will inform the good councilor Jessica Cookie Bunguyan about this kasi siya man ang chair niyan. And of course, on transportation also, it's chaired by Japet Baluran sa 3rd District, no, respectively. So, I'm going to talk to them. We're going to suggest and we will talk about it. Pag-usapan to ng mga konsihal kung anong dapat natin, ang tama natin gawin. Kasi yun nga, ang ayaw natin dito talaga, no, Admar, ayaw natin dito mangyari tulad ng sinabi ng ating Mayor Sebastian Baste Duterte na iniiwasan natin ang magkaroon ng disgrasya, nga aksidente. Kasi nga hindi pa nga tapos. When you say it's unfinished, it could be unsafe for the traveling public. Tulad na, for example, itong Bukana, may isang portion diyan na hindi madadaanan porque madadaanan yung kabila. Pilitin mong padaanan. Kahit na kinukumpuni mo yung kabila, may butas pa or may bangag pa doon, madidisgrasya yung it can cause accidents. Yun ang iniiwasan natin na magkaroon ng mga ganyan ng mga insidente. So sana kung bubuksan man lang yan, talagang bukas na pwede nang daanan ng motorista natin. Hindi yung alanganin. Kasi pag ilanganin mong buksan yan, hindi na kailangan mong it's no-brainer actually eh. Pag sinabi mong ang kalsada hindi pa tapos, padadaanan mo na ba? Marami pang kulang, walang signages, walang ilaw, padadaanan mo na ba yan? Is it safe for the traveling public?
Di ba? Hindi na kailangan, it's a no-brainer. You don't need to, you don't need advices or whatever na kailangan mo para sabihin mo na it's unsafe. It's really unsafe because it's not yet done. It's unfinished. So why will you allow people to traverse that area if it's not unfinished? Opo. Pero yung Gagawa dun eh. Ano nga yung ma-apply over na ano dyan sa ULAS. So ang mga ilang beses na antala yung budget niyan sa mga pati dito sa ULAS, ito lang hindi nila magalaw-galaw itong Bukana Bridge is because it's under the contract of China. So hindi nila pwedeng basta-basta maipit-ipit yan, hindi yan pwedeng maantala. At saka itong sa ULAS talagang sila na mismo nagsabi na naantala at hindi na budgetan. Matagal na delay ang mga budget kung saan-saan nilalagay. Pero pag may mga insertions, yung mga ginawa nila bilyon-bilyon, ang bilis. Pero itong mga project na kailangan ng mga taga Davao, iniipit. Tapos pagdating dito, aangkinin ng hindi kanila. Hindi ko maintindihan eh. Nagtitimpi lang itong mga Davaoeño pero inis na ito sila sa sitwasyon eh. Alam nyo, tagal na namin gusto mabuksan itong flyover, hindi natatapos. Itong dito sa Ulas, hindi natatapos. Pag mabuksan niya ang flyover at yung naayos itong Ulas, napakalaking ginhawa sana sa takbo ng trapiko yan. Yung dyan sa may maa, hindi na magkagitgitan dyan. Wala nang may iiwasan ng mga aksidente. Dahil nga sa kitid ng kalsada, yung mga truck na dumadaan dyan, sumasabit yung kanilang mga part ng mga karga nila doon sa poste, sa mga girders ng flyover. Hindi ko maintindihan eh. Tapos, ito pa, hindi pa tapos, papadaanan na. Those are the things. Kung sabihin mo, kaya ng Davaoeño, naniniwala ko, Davaoeños are very resilient, Davaoeños are very patient. Pero hindi natutuwa ang karamihan. Maraming naiinis. Ang masakit pa dito, dahil sa ginawa ng national government, dinelay nila yung maapat itong Ulas, ang pinagbibintangan ang Davao City. Wala namang kaming magagawa because it's a national project. Kung city lang ang nag-budget niyan, kung it's only under the city engineer's office, baka siguro magawa natin ng paraan. But we cannot do anything about it. We cannot overlap the powers of the national government. Hindi namin pwedeng kontrolin yan. Trabaho yan nila eh. Gawin nila, ayusin nila yung trabaho nila. They should fix it. Pakita nila na talagang sincere sila sa mga Davaoeño. Ayusin nila yan. Matagal na namin gustong matapos ang flyover na yan, pati ito sa Ulas. Ito nga, pinangako na bubuksan ngayong araw eh. Hindi nga tapos nga eh. Pinipilit na lang padaanan na hindi pa tapos. Pero yung mga hindi pa tapos, ayan, wala tayong magagawa, kundi magawa na lang ng paraan para makadaan tayo. Pero ito, pinipilit. Opo, nakikita nyo rin po ba, konsehal, na hindi tugma yung pagpalagay natin pagpapapogi ng administrasyong ito? Kasi ito, bigay ito ng China. Kung gusto nilang magpapogi, doon na lang sa nabanggit nyo po na mga flyover pa. Kasi national government din yun. Bakit hindi yun Exactly. yung pagtuunan ng pansin? Baka nga, ito, debatable ba to? Baka matanggapan na maging parte ng kanyang legasiya. Kasi talagang under his administration, pwede pa niyang paglaanan ng pondo. Ito kasing sa Bukana, ito ibigay ng China. Hindi mo pwedeng maangkin din talaga sa kabuuan. Kasi sa China yung pondo, walang pondo ang galing sa national, sa local. Ito ay regalo ng China. Yet itong nababanggit niyo po, ng mga national government na mga projects hindi matuloy Konsal. Alam mo, okay na kami dyan, ang kinin niyan. Walang problema, part na ng budget, inappropriate na ng Congress eh. Pero ito, hindi dapat niya angkinin dahil hindi pera ng taong bayan yan. Hindi pera ng hindi pera ng gobyerno. It is the money coming from the People's Republic of China as a good gesture to the former president, as a gift to the former President Rodrigo Roa Duterte, kaya ginawa yung tulay na yan. Klaro naman yan at alam niya ng mga taong bayan. Itong Ulas, lahat na lang ng national project na under ng DPWH kahit na hindi niya inumpisahan, kahit di galing sa kanya, pati na yung subway system sa Manila na inumpisahan ni former President Rodrigo Duterte, ang kinin niya lahat yun. Okay na kami doon eh. Wala kaming problema, bahala na siya, ang kinin niya lahat yan. Itapusin niya. Walang problema ang kinin niya. Tapusin lang niya. Hindi yung iniipit na kami dahil lang sa politika. Ano bang kinalaman ng mga taong bayan, ng ordinaryong mamamayan, ordinaryong mga motorista na inaantala mo, pinipirwisyo mo dahil dinidili mo yung project para magalit ang taong bayan sa mga Duterte? Napaka-cheap naman nun. 'Di ba? Hindi ko maintindihan tapos nung panahon ng eleksyon, hindi nila binadgetan ng maayos yung tawag nito, ang pati itong Ulas. Saan nila nilagay yung pera? Nilagay nila doon sa mga insertions, kung ano-ano, nilagay nila doon sa ayuda. Ang dami nilang dinivert nila yung pondo eh. Kaya nga na-delay yan eh. Supposedly tapos na yan. Hindi nila, okay na kung matapos yan, ang kinin niya. Wala kami pakialam, okay na. Basta importante, ibigay niya kung ano yung para sa taong bayan. Okay na, pati yung tunnel dyan na ginagawa dyan sa nung galing sa north and south na tunnel na ginagawa, ang kinin niya na yan, wala kaming pakialam.
Bahala siya kung angkinin niya yan. Basta importante, tapusin lang. Wag niyang ipitin ang project dahil ang taong bayan ang masisira. Ang taong bayan ang maiinis, taong bayan maapektuhan. Ang mga motorista na dumadaan dyan, nagmumura, nagagalit, yun ang naiinis. Hindi yan tama eh. No? Ay, wala kami angkinin niyan. Wala kaming problema talaga angkinin niya angkinin niya itong sa ULAS, angkinin itong mga TANES, kung ano-ano pang mga projects na under ng DPWH, ng under ng national government, kahit hindi niya naumpisahan, kahit hindi man lang siya tawag nito, proponent niyan, okay lang. Ang importante lang tapusin at wag ipitin ng mga project dahil lang sa politika. Marami na siyang inipit ng mga projects dito dahil lang sa politika eh. Alam Opo. niya lang yan eh. Alam ng taong bayan yan. Opo, Counselor, ano na ba? Masyado na bang delayed yung mga projects na ito? Kasi kung delayed na sobra ito, ang laking problema nito. Alam natin, every time na may mga constructions, meron talagang mga sakripisyo niyan, no? Na i-take ng ating mga kababayan. Ang problema pa nito, kung ma-delayed na, nag-sacrifice na nga sila dahil nga sa yung construction, maaring makapekto pa yun sa traffic, baka tumaas pa yung mismong halaga nitong mismong proyekto na ito dahil habang tumatagal lalong nadadagdagan yung pondo di pera na naman ng taong bayan, maaaksaya na naman dahil nga sa problema sa politika. Ayun nga eh. Kasi alam mo naman, tumataas naman talaga halos buwan-buwan tumataas yung halaga ng ating mga construction materials. That's the problem. When you delay a project, automatic yan, may costing yan, dumadagdag yan. So yan ang nangyayari ngayon. Kaya sa nadidelay, binawasan mo o dinivert mo yung pondo, tapos yung intended na amount sana, dinivert mo, pagdating ng panahon mo, tatrabahuin mo na, yung amount na yun, hindi na yun tama, kaya kukulangin na. Dahil nga, dinivert mo kung saan mo nilagay, nilagay mo sa ayuda, nilagay mo sa kung ano-ano, kaya nagkakagulo na yung mga project nila. No, ang maganda sana dapat na lang kung ano yung nakalaan tapusin. Masyadong itong administrasyon na ito masyadong politika from the very start, puro politika. No, budget insertion, billion-billion na insertion at kung ano-ano na lang ang pinagagawa. Ang daming mga kasinungalingan, ang daming mga palusot, ang daming sa totoo lang, no, I've been how many years in public service as a media practitioner. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno na hindi ko talaga maintindihan kung ang daming magnanakaw, ang daming corrupt, ang mga proyekto, masyadong politika. You know, the former President Duterte, hindi ganyan magtingin. Tinitignan niya, nagbibigay siya ng mga proyekto sa lahat. Inaasikaso niya bawat region, bawat lugar kung anong kinakailangan. Walang kulay politika. Inuna pa nga niya ibang lugar kaysa sa Davao eh. Huli nga ang Davao City, sa totoo lang. Para lang hindi magkaroon ng kulay politika. Pero ito iba. Ang Opo. tindi, pare. Ang tindi. Opo, di po ba pinangako ng administrasyong ito na hihigitan niya yung build at magiging Pero BBM, Build Better More? Nagtutugma ba yung Build Better More dito? Baka delayed parang yung... billion budget more. Parang yun ang nakikita ko eh. At puro, ewan ko ha. Di ko you know, mahirap lang magsalita dito. Baka nire-record to, makita ng DLU, baka masuspend na ako sa mga pinagsasabi ko dito. Pero nakakainis kasi, as a citizen talaga, I'm really frustrated. I'm not happy of what's going on in our country today. Hindi siya normal. Alam mo, hindi normal ang ganito na sitwasyon. Alam mo, may politika naman sa lahat. Pero yung ganito, iipitin mo yung project, kung ano-ano mga pagbibintang, kung anong pagtatakip, bilyon-bilyon ang mga ninakaw, pero nililihis nila doon ka Vice President na wala naman sanang problema. Those things na dapat pagtuunan pa ng pansin. You know, if you are really sane and you are really a good leader, unahin mo ang social services, anong kapangailangan ng taong bayan, ekonomiya. Ngayon, anong problema natin? Paano tayo makaka-encourage ng mga investors ngayon? Ultimo, maraming mga financial expert nagsasabi na halos wala nang gusto mag-invest dito, natatakot, puro daming magnanakaw sa gobyerno. Paano? Nakakaya. Alam mo, nakakaya talaga tayo sa buong Pilipinas. I'm sorry to say this. No, it's really an embarrassing situation for us. No, even ako, yung mga kakilala ko sa Amerika nagtatanong, ano ba nangyayari sa gobyerno niyo diyan? Ako pa minsan parang nasisisi pa ako, nandiyan ka sa council, anong ginagawa niyo diyan? Ano bang amalay namin, buti kung kontrolado namin ginagawa ng mga congressman diyan, wala man kayong pakialam doon. No, alam mo, ang nadadamay kasi yung gobyerno ba? Pati kaming mga nandun sa baba, wala namang kinalaman, sinasabihan, dapat wala kayong ginawa. Anong gagawin namin diyan? Kami dito, tama ang ginagawa namin, sila dito, anong ginagawa niyan? Anong inuuna nila doon? Kaya nagkakaganito yung mga projects. You know, when you do something wrong from the very start, when you disrupt things from the very start, simple logic lang yan, maapektuhan ang future, na mangyayari eh.
So ganyan, tinapyasan mo yung budget, natural, madidelay. Pag na-delay yan, babudgetan mo ulit para matapos, mahal na yung mga materyales, magdadagdag ka naman. So, para magdagdag, madelay ka na naman. Yun ang mga nangyayari. Opo. Pero itong mga gawa na ng China, inaangkin nila, tapos sinasabi pa na pwede nang daanan, kahit hindi pa, ay nako. Opo. Counselor, ito pong nababanggit niyo po, no, itong package na proyekto na ito, no, yung bridge, yung coastal project, connect ito hanggang doon sa ano sana no, yung Samal Bridge. Tapos yung nababanggit Lalabas ang Castillo yan. Opo. Lalabas ang Castillo, and then sakyat Tapos lang yan. yung nababanggit niyo po na flyover, hindi lang naman po Dabawenyo ang primarily na makakagamit nito. Nasa Davao City lang, pero alam natin parang nagiging sentro na talaga itong Davao City sa buong Mindanao, no? Lalo na itong tulay na ito kasi kung babiyahe ka, grabe na talaga yung traffic sa downtown na Davao City. Malaking tulong po itong coastal road, itong tulay ng mga dadaan lang sa Davao City, no? Sa iba't ibang parte ng Mindanao. No, ngayon, meron pong maliban dito sa mga kilalang individual na naging parte ng gabinete ng kasalukuyang administrasyon. Ano naman, meron po ba kayong naririnig mula naman po sa mga Mindanaoans na mga officials din po natin, mga congressman na siguro may say or tali din yung kanilang mga kamay at ang kanilang mga bibig? Kasi napakalaking tulong. Ulitin natin, hindi lang taga Davao City ang makakagamit nito, konsehal. Alam mo, ano ba, tapa, parang nabubusalan ata yung ibang mga congressman natin. Hindi ko alam anong pinagtakip niya, hindi nagsasalita yung iba. Instead na magsalita para makatulong, puro paninira pa at mga akusasyon sa ating mga kalyado. No? Sana naman, kung tingin nila na naawa sila sa taong bayan, dapat magtulungan tayo, tulungan nila naman kami dito. No? Paano ang numbers, ilan lang ang mga kongresista natin na mga magkakalyado diyan, Congressman Paulo Duterte, sino pa ba, si Congressman Ungab, no, ilan lang mga party list na natin, yung mga party list na kalyado natin, no, ilan lang yan sila eh. Tapos ito kanila kontrolado nila balita ko pa nga maghahain na naman sila mga panibagong impeachment kay VP Sara. So wala ang target nila parang ayaw nilang tumulong. Ang kanilang gusto nila talaga na natatakot sila na maging presidente ito si VP Inday Sara in the future. Kaya ginagawa nila ng paraan na sirain, pailan ng kaso, kung ano-ano lang ginagawa nila instead of helping the people. You know, if you're a politician, my God, if you're a politician, yan ang sinasabi ni Presidente Duterte noon. Hindi ko talaga makalimutan sinasabi niya eh. Isang beses lang tayo dumaan dito sa mundo. Kung dumaan man tayo dito, gumawa tayo ng maraming kabutihan sa taong bayan para naman hindi sayang ang buhay natin na maalala tayo na marami tayong kabutihang ginawa. Opo. Napakagandang mensahe ng ating former president. But in yet, look at what this administration is doing. Maremember natin na ito ang pinaka-corrupt na gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Mukhang nalampasan pa ata niya yung tatay niya eh. Naku po. Opo. At saka konsehal, kung ikaw ay isang nanalong opisyal, no, nahalal ka, hindi ka naman halimbawa presidente sa mga bumoto sa iyo, pati doon sa mga hindi bumoto sa iyo, presidente ka, like kagaya niyo po sa kay konsehal. Kay konsehal sa lahat ng mga bumoto at hindi bumoto po sa inyo, problema para yatang kung hindi ka talaga kaalyado, lugi ka talaga, which is napakapangit po, no, sa ating pong bansa. At hindi rin ito makabubuti kung gusto niyang lampasan, kung talagang na-insecure na kung gusto niyang lampasan, masyado pang malayo yung kanya pong dapat na bunuin, mas the more pa na hindi niya malalampasan dahil nga po sa mga ganitong ginagawa po ng administrasyon. Wala na siyang panahon para lampasan. Wala na, ilang taon na lang eh. Sige lang sila, insert ang budget. Bahala sila dyan. Ngayon, ilang bilyon na naman inaprubahan. So, gano'n na lang takbo natin dito. To borrow his words, wala na tayong magagawa dyan. Ganito talaga ang takbo ng bansa natin. Dapat yun ang sabihin niya. To borrow his words, yan ang sinasabi niya. May mga sakuna, wala na tayong magagawa. Talagang ganito talaga, may bagyo talaga. Tiisin na lang natin to. Yung mga ganon. Wala wala akong nakikitang magandang direksyon. To be honest with you, wala akong nakikitang magandang direksyon sa bansang ito. Kung sa simulat with the beginning of this year, ang unang gagawin nila is to gather all the signatures and support in filing a impeachment case against the Vice President. Yan ang pinakaunang gagawin nila talaga. Nakikita na natin yan. No? At marami pa silang mga political maneuvers, weaponizing offices, weaponizing government institution just to silence or maybe para tawag nito, pigilan, no? Kung ano man ang nakikita nila na pwedeng mangyari, no? Opo. Sometimes I just
look up in the sky and pray to God, no, Lord, please, ikaw na sanang bahala. Kasi kung kami lang talaga, if human as we are, we might think otherwise. But we need divine intervention. We need God's help. We need God's wisdom on this. Eh. You know, tayo mga Pilipino, Kristiyano tayo, meron tayong Protestant, Baptist, Muslim, Catholics and all. We need to pray for this country. Alam niyo yan, wala na tayong ibang pag-asa kundi Panginoon na lang. Wala na to. This is a hopeless administration, to be honest. Wala na. Opo. Wala ako nakikitang paglago sa ating bansa ngayon. Opo. Sad to say. Sa harap po nito, sir, siguro bilang panghuli na lang, ano na lang po yung mensahe niyo po sa mga Dabawenyo sa gitna po nitong mga problemang ito pong nababanggit at na nakaumang pa na muling pagbuhay nitong impeachment ng mga nagmamahal sa pangalawang Pangulo dyan po sa Davao City po, Consel. Ay, salamat. Ano? Ito lang ang hiling ko sa taong bayan, lalo na sa taga Davao City. Magdasal po tayo. Ipagdasal na lang po natin ang ating bansa at ang sitwasyon. Pagdasal natin ang ating mga leaders, lalo-lalo na ang ating Vice President Sara Duterte. No, na malampasan niya itong mga darating na mga pagsubok. Hindi ito madali, pero pinaghandaan na ito ng ating Vice President. Huwag kayong mag-alala, pero kailangan din natin ng dasal at tulong ninyo sa pagdasal na para malampasan niya itong mga pagsubok na ito. At hinihiling po rin natin ang pagdasal sa ating former President Rodrigo Roa Duterte na manatili siyang malakas, healthy, at sa kabila nitong mga nangyayari ay hindi siya mawalan din ng pag-asa at makakauwi pa rin siya, no, sa ating mahal na bayan. Yun lang ang tangi nating magagawa. Pati kami, your mga local leaders ninyo, mga local officials ninyo, kami dito sa council, ang ating mayor, vice mayor, ang ating mga congressmen na tumutulong sa atin, na ginagawa pa rin nila ang kanilang mga tungkulin despite of this political turmoil. Ipagdasal nyo rin po kami dahil we are just human beings and we have limited resources. Pero kahit papano, ang syudad sa Davao ay maging always resilient, tumatayo sa sariling paa. Kung nagpadala sila ng ilang 2 love bus dito sa Davao City, meron tayong 10 magagandang mga buses na ginagamit na ngayon ng ating mga taong bayan. There are more to come. Marami tayong mga ginagawa ang syudad natin under the leadership of the Dutertes. Ginagawa nila lahat ito as promise sa ating mga taong bayan. Kailangan lang natin ng mga pagdasal na sana ay tuloy-tuloy na ito at wala namang mga paghahadlang, no? Lalo na politically. Because we really need each and everyone's help. And pinakamalaking tulong ay ang pagdasal natin. Marami pang darating sa Davao City. Wala utang ang syudad sa Davao. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
mata.